There's no truth in saying we've seen our better days. These are the days to be courageous, bold and full of faith. So wherever He may lead us, whatever it may cost, let the church arise and lift the banner of the cross. Finish well. Every day that we are given, finish well. For the glory of His name, finish strong. Until the Savior finally calls us home. Give it everything we have, finish well. Every day that we are given, finish well. For the glory of His name, finish well. Finish well. Finish well. Okay, so again, good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos, maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 17, verses 9 and 10. Mga kapatid, Jeremiah chapter 17, verses 9 and 10. Ito po ang sabi ng mga talata. Sundan po ninyo, mga kapatid.
The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Well, the title of our topic for this morning is Check Your Heart. Mga kapatid, uulitin ko po, ang title ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga is Check Your Heart. Atin daw pong suriin, bantayan at tignang maigi yung ating mga puso. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, yung ating mga ginugusto. Ano po? Yung tinitibok ng ating damdamin, maganda po siguro, mga kapatid, atin pong tignang maigi. Baka mamaya ito po ay hindi na tama at maayos sa harapan po ng Panginoon. Well, Jeremiah has given some reason to be cautious about the inclinations and direction of the heart. He noted how the evil heart of the people of Judah had led them astray. So, ibig sabihin, yung kanilang naging damdamin, mga kapatid, ang siyang nagtulak at nagdala sa kanila sa paglayo sa kalooban po ng Panginoon. So, kumbaga, sila po ay inakay ng kanilang maling damdamin doon po sa idea na sila po ay lumalabag na sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, magandang tayo rin po sa umagang ito. Suriin din natin yung kalooban natin, yung ginugusto ng puso natin. Baka mamaya kasi, mga kapatid, hindi natin namamalayan yung atin palang nagiging kalagayan na sa harapan ng Panginoon, hindi na po maayos sa harapan ng Diyos. Kaya nga, maganda tignan natin. Alam nyo ho, kung paano ito nangyari sa kanila. O, sindan po ninyo. Sabi po ng Jeremiah chapter 11, verse number 8. Tulungan ako ng mga digital ushers and usherette natin para ilabas po yung ating title, yung point, yung mga passages na binabasa po natin para matulungan din ho natin yung mga kapatid po natin na kasama nating nag-aaral ng salita ng Diyos. Well, sabi po ng Jeremiah chapter 11, verse number 8, dito po makikita natin kung papaano ang bayan ng Panginoon, specifically yung Judah, sabi ng Bible, dahil sa kanilang mali at likong puso, sabi ho ng Bible, sila po ay nalayo at ito ang kanilang naging kalagayan. Jeremiah 11 verse number 8. Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked everyone in the imagination of their evil heart. Therefore, I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but they did them not. So, ibig sabihin, sinabi ng Panginoon sa kanila, ito ang inyong gawin, dito kayo sumunod, dito kayo lumakad, pero ano ang sabi ng talata? Hindi po nila dininig, hindi nila sinunod, hindi sila lumakad ayon sa sinasabi ng Diyos, kundi ang sinunod nila is their evil heart. Kaya nga kung titignan po ninyo yung sinabi ng verse number 9 dito, mga kapatid, pansinin po ninyo, ito matagal na nating narinig, madalas na natin itong naririnig, itong talatang ito. Anong sabi ng Bible? Verse number 9 in Jeremiah chapter 17. Sabi ho ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Hindi lang siya deceitful, ang sabi pa, desperately wicked. So, kumbaga, ganun diniin ng Biblia kung gaano kasama ang puso ng tao. Kaya hindi po tama at hindi maganda na tayo po laging dumidepende sa tinitibok at ginugusto ng ating puso. Kasi hindi ho natin masisiguro kung yan tama sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang dapat, ang maging basihan ng ating pamumuhay at ng ating mga ginagawa ang salita po ng Diyos. Kasi ang puso po ng tao, mga kapatid, sa totoo lang, kahit tayo po mga ligtas na, ang puso natin pabago-bago pa rin ng ginugusto. May mga pagkakataon na tayo sumusunod, may mga pagkakataon na tayo po lumalabag. May mga pagkakataon na maganda ang tibok ng puso natin, may mga pagkakataon na tayo po umaayaw sa kalooban ng Diyos. So sa madalit salita, kung ang puso ang magiging basihan, at batayan ng ating gagawin sa Panginoon, mga kapatid, nagbabago po yan. Nagbabago po yan. Kaya nga, ang dapat maging standard ng ating pong ginagawa sa Panginoon yung kanyang kautusan, yung kanyang salita. Dahil kahit kailanman, ang salita po ng Diyos ay hindi po magbabago. Ang kalooban ng Panginoon kailanman ay hindi po mag-iiba. Kaya nga ang tama, huwag tayong dumipende sa kung ano po yung gusto ng ating kalooban. Kaya nga tignan po ninyo, saan dinala ang bayan ng Panginoon? Nung sinunod nila yung kanilang kalooban, hindi ba't sila'y dinala sa rebellion?
Dinala sila ng kanilang maling puso sa pagre-rebelde sa harapan ng Diyos. Saan sila dinala ng kanilang maling puso, mga kapatid? Sa paglayo sa kalooban ng Panginoon. Hanggang sa sila maging alipin at magmistulang parang, sabi nga ng Bible, di ba? Kung inyo natatandaan, yung mga ilang araw na nag-aral tayo, sila'y pinapalayas ng Diyos sa kanyang lupain. Sila'y pinaalis ng Panginoon doon na kung saan nandoon yung masaganang pamumuhay. So ano ibig ko sabihin? Para silang nagmistulang kawawa. Para silang nagmistulang parang walang Diyos, mga kapatid, sa kanilang buhay. Kasi nga, dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil nga sa maling ginugusto ng kanilang kalooban. Kaya nga, alam niyo po, sabi nga ng Jeremiah chapter 16 and verse number 12, eto po mga kapatid, pakinggan po ninyo. Sabi ng Jeremiah chapter 16 and verse number 12, "And ye have done worse than your fathers. For, behold, ye walk everyone after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me." So, kinumpare ng talata yung kanilang kalagayan sa kalagayan ng kanilang mga magulang. Ang sabi ho ng verse number 12, ulitin ko lang po. Ang sabi ho ng talata, "And have ye have done worse than your fathers." So imagine po ninyo, yung mga magulang nila na nagrebelde at hindi po sumunod sa Panginoon, sabi pa ng Bible, mas worse pa kayo sa kanila. Kumbaga, tinimbang ng Diyos, sinuri ng Panginoon. Ganon ang kanilang naging kalagayan. Kaya nga, ang tindi ng galit ng Diyos sa kanila, kasi po, mga kapatid, parang mas naging masama pa sila kumpara sa mga una nilang magulang. Samantalang, yung kanilang mga magulang, sabi ng Bible, tinawag sila ng Diyos na stiff-necked people. Di how much more na lang kung sino kaya itong bayan ng Judah na ito sa harapan ng Panginoon na mas worse pa sa kanilang mga naunang magulang. So anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Maganda, tignan nating maigi yung atin pong puso. Kasi ito po mga kapatid, ito yung bagay na pwedeng magpaalala po sa atin. Number 1, check your heart because your heart determines your decision. Again, point number 1, your heart determines your decision. Yung puso natin, sa totoo lang, yan po ang nagdadala sa atin sa mga bagay na pinagpapasyahan natin. At wala ho tayong dapat ibang sisihin, wala tayong dapat ibang tukuyin kung ano tayo ngayon at kung sino tayo ngayon at kung nasaan tayo ngayon. Sapagkat kung ano yung ginugusto natin, yun ang atin pong pinagpapasyahan. Kung minsan, hindi na nga natin tinitignan kung yan ba maayos, kung yan ba tama. So sa madalit salita, mga kapatid, tayo na mismo sa sarili natin kasi hindi ho tayo kayang bantayan ng iba. Tignan po ninyo. Kung ang ibang tao susuriin ang puso natin, hindi nila makikita. At even tayo, mga kapatid, sabi ho nung talata, kung inyo pong lalawakan ng inyong pangunawa, sa verse number 9, anong sabi ho ng Bible? The heart is deceitful. Sa totoo lang, hindi lang ibang tao ang nadadaya ng puso natin. Kahit tayo, kaya tayong dayain ng puso natin. Pero ang Diyos, ang sabi ng Bible, siya lang ang nakakasuri. Siya lang ang nakakakita. Alam niya ang nilalaman nito, alam niya ang ginugusto nito, at alam din niya ang mangyayari sa mga bagay na ginugusto ng puso natin. Kaya nga, mga kapatid, sana po talagang kung gusto nating maging tama ang ating pagpapasya sa buhay, ang puso na yan, ito ang sabi ng Bible, desperately wicked, deceitful. Diba? Yan ang sabi ng Bible sa verse number 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sabi ng Bible, I, the Lord, search the heart. So kung gusto natin na yung ating mga desisyon sa buhay ay maging tama, yung puso na yan, ang sabi ng Bible na mapangdaya at masama, lagyan natin ng salita ng Panginoon. Hindi ba't yan ang sinabi ni David? Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Kapag ang puso natin walang salita ng Diyos, magpapasya yan, pero walang kasiguruhan na ang desisyong gagawin ng ating puso tama. Kasi nga, walang word of God. Kaya nga sa mga kapatid ho natin, na nakakasama natin every morning, talagang hanga po ako sa inyo. Sa pagtsatsaga na nag-iintay kayo sa kabila ng minsan maaga, minsan nalilate yung ating bread talk, pero nandyan po kayo, mga kapatid, hindi ho yan sayang sapagkat ang puso po ninyo, ang isip ninyo ay nalalaman ng salita ng Diyos. Ganun pa man, imagine po ninyo, kung tayo po ay nakapag-devotion na, kung tayo po ay nakapagbasa na ng Bible, kapag tayo po ay naka-attend na ng bread talk, kapag tayo po ay nakapanalangin, pwede pa tayong magkamali. Di how much more kung wala ang lahat ng yan?
Sipin po ninyo mga kapatid, walang Bible reading, walang prayer, walang bread talk, walang devotion. Tapos gagalaw tayo at magtatrabaho tayo sa buong araw. Yun merong ang Word of God, pwede tayong magkamali. Yun ngang merong nananalangin para sa atin, pwede tayong makalimot. Di how much more kung wala yan. Kaya nga sa mga kapatid natin, every morning, saludo po ako sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, gusto nating lumakad at magpasya ng tama. Kasi kung puso lang ang pag-uusapan, mga kapatid, paalala po ito sa ating lahat, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Again, as I said, ang tao pwedeng madaya ng puso natin. And even tayo mismo, pwedeng dayain ng nararamdaman natin. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na ang puso natin ay lagi po nating nalalaman ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang pwedeng tumulong sa pusong masama, sa pusong nagkakamali, para tayo po ay magabayan sa bawat gagawin nating pagpapasya. Kaya nga, your heart determines your decision. Malaki ang kinalaman ng puso natin sa nagiging kalagayan natin sa buhay. Malaki ang kinalaman ng puso natin kung nasaan at kung ano tayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Kaya bago tayo gumawa ng desisyon, ito ho ang tama. Check your heart. Ang tinitibok ba ng puso natin? Gawain. Ang tinitibok ba ng puso natin? Pag-ibig sa Diyos. Ang tinitibok ba ng puso natin? Yung mga bagay na alam nating pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko po, ang magiging pasya natin ay hindi po palapit sa Diyos. Kapag ang puso na yan walang salita ng Panginoon, hindi po yan magpapasya ng para sa Diyos. Yan ay magpapasya, kung hindi ng para sa Kanya, yan ay magpapasya ng para sa iba. Kaya nga mga kapatid, magandang suriin nating maigi. Ano po? Pangalawa, not only your heart determines your decision, your heart determines your desire. So kung ano po ang atin pong ginugusto, mga kapatid, hindi nakapagtataka na ang puso natin meron ding kinalaman dyan. Kasi naniniwala ko, sabi ho ng Bible, for where your treasure is. Kumpara sa atin, ang gawain kayamanan, hindi ho nakapagtataka na kayo po nagbababad sa gawain. Kasi nga, para sa atin, kayamanan ang ministry. Kayamanan ang gawain. Kaya kung nasaan ang itinuturing natin kayamanan natin sa buhay o ginugusto natin sa buhay, doon natin makikita ang sarili natin. Kung ang tingin natin na ang source ng atin pong pangangailangan ay yung atin pong mga kinakarir sa buhay, mga kapatid, tignan nyo ho. Kanino yan at sino yan? Kung yan puro trabaho, kung yan puro pag-aaral, kung yan puro pansarili, mga kapatid, yan ang laman ng puso natin. Pero kung tayo po marunong magbalanse ng ating buhay at alam natin ang para sa sarili natin at alam natin ang para sa Diyos, mga kapatid, yan ang laman ng puso natin. Yan ang ginusto natin kung nasaan tayo ngayon, kung anong kurso ang kinuha ng mga estudyante, kung ano yung trabaho meron kayo ngayon, kung nasa anong pamilya kayo kasama ngayon at kabilang, yan ang desire ng puso ninyo. Mga kapatid, walang ibang dapat magdikta, walang ibang dapat magpasya sa gusto ninyo kung hindi yung sarili ninyo. Kaya kung tayo po nagsisipag, gusto ng puso natin yan. Kung tayo ho tinatamad, gusto ng puso natin yan. Wala hong naging tamad dahil ginusto ng iba. Wala ho naging masipag dahil ginusto ng iba. Ikaw ang nagpasya. Ako ang nagpasya kung bakit ako nandito sa ganitong kalagayan ngayon. Desire ng puso natin yan Kumbaga tayo ang pipili. Tayo po ang makakaramdam. Ano ba ang gusto natin? Kung ang gusto natin yung pangsarili natin, mga kapatid, yan ang gusto ng puso natin. Huwag nating sabihin, tawag ng pangangailangan. Huwag nating sabihin, kasi nandito na ako, obligasyon ko na ito. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kapag ang nasa isip natin, mahirap tayo, magiging mahirap talaga tayo. Pag nasa isip natin, pwede tayong umangat sa kahirapan, mangyayari yun. Dahil ang iisipin natin, yung paraan para tayo ay alisin sa kahirapan. Pero kahit nandyan na ang paraan ng Panginoon, kahit nandyan na yung prinsipyo ng Biblia, magiging mahirap pa rin tayo kasi nga ang gusto ng puso natin, yung pinipili at ginugusto pa rin natin. Hindi pa rin natin kinukuha at kinokopya yung sinasabi ng Panginoon na yun ang dapat nating maging lakad at ipamuhay. Kaya nga mga kapatid, your heart determines your desire. Malaki po ang kinalaman ng ating puso sa ginugusto po natin sa buhay. Kaya sana bago tayo magpasya,
bago ho natin hayaan na maging malaya ang puso natin na diktahan tayo sa gagawin natin at magiging direksyon ng ating buhay. Mga kapatid, check your heart first. Tignan muna natin, malapit ba yan sa Diyos? Meron ba yang salita ng Panginoon? Talaga bang tama ang ginugusto ng puso natin? Talaga bang maayos yung atin pong lakad? Kasi pag hindi, mga kapatid, ito po ang mangyayari sa atin. Tayo po ay magiging kagaya ng bayan ng Judah. And look at the picture of God's people. Try to imagine, napaka-ironic God's people. Ang Judah ay bayan ng Panginoon. Bayan ng Diyos na kung saan sila ay pinangakuan ng magandang lupain. Yun yung tinatawag na promised land. Aanhin ba ng Diyos yung promised land? Aanhin ba ng Panginoon yung matabang lupa na yon? Aanhin ba ng Diyos ang mga ganung bagay? Kung tutuusin, hindi na kailangan ng Diyos yun. Kung ang pag-uusapan ay yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kalagayan, hindi na ho yun mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Panginoon o sa Diyos ay yung kanilang gagawing pagsunod. Pero ganun pa man, naging mabuti ang Diyos sa kanila, sa kabila ng sila po nagmamatuwid sa kanilang sarili at nagpipilit mamuhay sa sarili nilang kagustuhan. Pero eto ho ang kinalunduan, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Saan sila dinala ng mali nilang puso? Saan sila dinala ng kanila pong naging damdamin? Pilit nilang ipinamumuhay yung gusto nila. Kasi nga, ang nasusunod, puso nila. Kung babasahin nyo itong chapter 17 na ito, mga kapatid, nandiyan yung tinuturo na huwag kang magtiwala sa kayamanan. Tinuturo dyan na huwag kang magtiwala sa kakayanan ng tao. Huwag ka rin magtiwala sa ginugusto ng puso. Bakit? Kasi nga, pwedeng yung gusto ng puso natin, may porsyento naman na pwedeng tama. Di ko naman sinasabing lahat ng ginugusto ng puso natin laging mali. Kaya lang, kung ang basihan po natin yung sinabi ng talata in Jeremiah chapter 17, verse number 9, ang linaw-linaw po ron The heart is deceitful Pwedeng tama, pero mas malaki ang chance na mali. Hindi lang ho deceitful. Sabi ng Bible, desperately wicked. So sa madalit salita, bakit ako sasandal at magtitiwala sa ginugusto ko, lalo pat alam ko naman kung nasaan ako ngayon? Kasi tignan nyo nga po, gaya ng sinabi ko, kahit nakapagbabasa ka na, nakaka-attend ka ng church, may posibilidad pang magkamali. How much more yung wala talaga? Imagine niyo na lang po ang bayan ng Judah. Paano ho sila naging ganito? Bakit sila nagkaroon ng ganyang kalagayan? Dahil ba sa masama ang Diyos sa kanila? Dahil ba ang Diyos ay nagkulang ng propeta sa kanila? Nagkulang ba ang utos ng Panginoon para sa kanila? Kung tutuusin, hindi sila nawalan ng guidance ng Panginoon. Nandoon yung protection and provision and providence ng Diyos para sa kanila. But look what happened to the people. Di ba sa mga tao ng Judah? Lumayo pa rin sa kalooban ng Panginoon. Then, sino ho tayo para hindi ho magkamali? Sino ho tayo para hindi magaya sa kagaya nila? Anong ibig ko pong sabihin? Mga kapatid, mas lalo ho tayong kumapit at magtiwala sa salita po ng Panginoon. Kasi kung tayo lang, napakalaki ng chance na tayo ay pwedeng magkamali. Kaya nga, your heart determines your desire. And then last but not the least, your heart determines your destiny. Sa palagay po ninyo, sa God's plan and God's perfect design para sa bayan ng Judah, yan ba talaga ang disenyo ng Panginoon? Mula sa Egypt, dadalhin sila, dadaan ng wilderness, papunta sa punishment? Yun po ba ang perfect will ng Diyos for them? No. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Hindi po sila dinisenyo sa kaparusahan. Sila po ay dinisenyo sa pagpapala. Kaya nga mga kapatid, gising-gising po. Ang tama, tayo ay naligtas hindi para maghirap. Tayo po ay iniligtas ng Diyos hindi para ilagay lang sa gawain at utusan, kundi iniligtas tayo ng Panginoon, inilagay sa gawain para ihulma yung ating pananampalataya at iayos yung ating buhay para dalhin tayo sa buhay na masagana. Hindi ho tayo dapat ma-stuck lang doon sa process. Kailangan pagkatapos ng process, makita natin yung perfect will ng Panginoon na kung saan doon natin makikita yung pagpapala ng Diyos. Kaya nga, kung minsan nagtatagal ang bayan ng Diyos sa wilderness, hindi ho dahil sa mahaba yung takbuhin at lakarin. Kundi, kaya sila nagtagal sa wilderness kasi hindi sila natututo sa proseso ng Diyos.
Imaginein po ninyo, yung 40 days naging 40 years. And sad to say, and unfortunately, ang haba ng kanilang nilakbay, saan pa sila lumundo? Sa hindi pagdating sa promised land. Nakita lang nila, pero hindi nila natikman yung pangako ng Panginoon kung saan talagang flowing with milk and honey. So, mga kapatid, yung atin pong magiging ending, yung lundo ng ating buhay. Because, ang sabi ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Imagine, ang plano at disenyo ng Diyos para sa bayan niya, dalhin sa masaganang pamumuhay. Mula sa pagkaalipin, dumaan sa wilderness. Yung wilderness kasi ang siyang naging paraan ng Panginoon para suriin talaga. Kung sino sa kanila ang karapat-dapat pumasok doon po sa promised land. Can you imagine? Even Moses, hindi ho niya naranasan yung pangako ng Panginoon na magiging masagana yung kanyang buhay. Bakit? Sa sobrang tindi ng kanya pong galit sa bayan ng Diyos, pati siya mismo nadamay. Kumbaga, yung kanyang pagkatao at yung kanya pong kalagayan nasira dahil sa mga taong, alam nyo talagang ayaw sundin ng kalooban po ng Diyos. Mga kapatid, your heart determines your destiny. Kapag ang puso natin, ang hinayaan nating magpasya, wala naman hong masama. Basta't sigurado ho tayong yan ay tama sa harapan ng Diyos. Pero pag hindi yan tama, yan magdedetermine ng atin pong destiny. Kung gusto nating maging masaya, tayo po ang pipili. Pero sana, bago puso, salita muna ng Diyos. Dahil kapag puso lang at walang Word of God, mga kapatid, baka mamaliho tayo. Pero kahit puso yan, basta't may Word of God, tingin ko po, yan guided ng Panginoon. Kasi nga, may salita ng Diyos. Di ba sabi nga ni David, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Tandaan po ninyo, kung ako lang, kayo lang, tayo lang, ang gagawa sa puso natin at magpapasya tayo, pwede tayong mamali. Pero kung yan, may salita ng Diyos at ang isip natin nakatingin sa Panginoon, malaki ang chance na ang gugustuhin ng puso na yan, tama. Kaya nga mga kapatid, ito magandang paalala po sa ating lahat na kung paanong magandang lagi nating bantayan at suriin yung tinitibok ng ating kalooban. Isipin natin palagi, walang ibang makakasuri niyan kundi ang Diyos. Sabi ho ng Bible, I, the Lord, search the heart. Kaya nga mga kapatid, magandang isipin natin ito. Sa bawat desisyon, sa bawat gagawin, sa bawat gugustuhin natin, bago natin hayaan na magdikta at magpasya ang puso natin, siguraduhin muna nating tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng Ezekiel chapter 36, verse number 26, A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, yung matigas daw na puso, sabi ng Diyos, kanyang aalisin at papalitan niya ng malambot na puso. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako, kung talagang ang Diyos nasa sa atin na, ang Espiritu niya ay nanahan sa atin, naniniwala ko mga kapatid na hindi ho tayo malilihis, hindi ho tayo masisira, basta't pumayag lang tayo na ang puso na yan kontrolin at diktahan ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po ang ating trivia. At sana talagang tayo po napagpala ng salita po ng Diyos. Tayo po napagpala ng atin pong naging pag-aaral. At salamat po sa mga talagang sumama sa atin sa pag-aaral lang ito. Well, ito po ang ating trivia for this morning. Sabi po ng Jeremiah chapter 17 and verse number 9, The heart is blank above all things and blank wicked. Ayan. So, ito ho ang ating trivia. Who can know it? Dalawang sagot po ang kailangan natin. The heart is blank above all things and blank wicked. Who can know it? Yan po ang ating trivia for this morning. Samantala, ito naman po ang mga sumagot ng tama yesterday sa atin pong trivia. At yan, ang tamang sagot po mga kapatid sa Jeremiah chapter 16 and verse number 15. Ayan, ito po. But the Lord liveth that brought up the children of Israel from the land of the blank,
ang tamang sagot ay north. Ayan po. Ang sumagot po ng tama, nako, i-ready nyo na po ang inyong mga comment at yung mga emoji ni Joe at saka yung palakpak na rin. Malay nyo naman, madinig namin kayo pag pumalakpak kayo dyan. Ano po? So, ito po ang top 3 yesterday. Ang number 1, si Sister Gypsy. Abay, di nakapagtataka naman kay Sister Gypsy maging number 1 talaga. Imagine niyo, kayo ba naman magkaroon ng printout ng inyong pinag-aaralang book? Baka mamaya hindi lang Bible hawak niyan, pati yung printout ng kanyang mga verses. Kita niyo si Sister Gypsy. Alam ko, ganyan ang ginagawa niya para mag-aral ng salita ng Panginoon. So, si Sister Gypsy ang number 1. And then, ang number 2, si Mami. Bakita niyo naman si Mami, umaarangkada. Mami, good morning. Mukhang nasa number 2 ka ngayon. Mukhang maganda yung scoring mo sa iyong mga trivia. And then, number 3 natin ay si Ate Milet. Ayan, ako ito, bago lang. Nakahanga talaga. Good morning, Sister Milet. At congratulations, kasama ka sa top 3 yesterday. Nako, palakpakan po natin. Sister Gypsy, Sister Len, at maging si Ate Milet. Congratulations po sa inyo. Nako, wala tayong pa-effects gawa nang nandito po ako sa church. Sister Alay, nandyan po sa bahay. Kaya ito pong ating pag-aaral lang ganito, pag nakikita nyo wala hong lumalabas dyan, ako lang po talaga yan. So, wala hong mga effects na lumalabas. Walang tunog. At kanina nga, nagkakamali-mali pa ako. Walang sound. And then, yung lumalabas, hindi ko makita yung kung paano lalabas yung Bible muna bago yung ako. So, kaya again, yan po ang ating top 3 yesterday. Ayan. So, eto po, number 4, si Ninang Kiten. Number 5, si Brother Gab. Number 6, si Sister Jessa. Number 7, si Picture Rodel. Number 8, Sister Mati. Number 9, si Ate Rose. And number 10, si Ate Nelly. Ayan, ako, ito, padidinig ko na yung palakpak. Wala kasing pa-effects. Ayan, congratulations po. Hirap talagang hirap talaga nang wala tayong mga gamit. So kaya congratulations sa atin pong top 10 yesterday. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa mga masisipag nating kapatid na talagang hindi lang po nag-join, kundi talagang nagpa-participate po sa ating mga trivia every morning. Ayan, congratulations! At ito pa po, mga sumagot ng tama. Number 11, si Preacher Albi. Number 12, si Sir Glidel. Number 13, si Ninang Alice. Number 14, si Brother Ruden. And number 15 ay si Ninang Flor. Number 16, si Ate LB Bautista. And number 17, si Kuya Joe. Ayan, hello Kuya Joe, good morning. Siya po sumasagot, hindi na doon sa comment kasi nga yung kanya pong gadget hindi na po obra sa mga comment natin. Hindi siya makasabay, kumbaga. At feeling ko yung gadget niya nasa third world generation. So kaya mga kapatid, ito po ang ating mga kapatirang nakasama natin ngayong umaga. Yung mga bago natin. Good morning kay Brother Leo Aranwes. Ayan, dito yan sa Bagong Barrio. Good morning, Brother Leo. Sana makahabol ka mamaya sa prayer meeting natin kung kakayanin. Masaya kasi kami na pag nakikita ka namin na nasa church. And then si Brother Ruden, naka-join din sa atin. Good morning. And maging si Sister Renzi. Si Renzi ba ito o si Sister Gypsy? Si Renzi, naka-join din sa atin. Ayan, good morning Renzi. Nakakatuwa. Sana talaga yung mga young people natin, talagang makasama rin natin. Hindi lang yung mga adult. Yung mga young people natin, sana talagang makasama natin every morning, lalo na kung wala naman talaga silang klase. Mahalaga ito, mga kapatid, mga kabataan, napakahalaga ng merong guidance talaga ng salita ng Diyos. And also kay Ate Vilma, dyan din po yan sa Valenzuela. Good morning, Ate Vilma. Alam ko, nahihirapan kang mag-comment. Pag-pray natin, bigyan ka ng Panginoon ng bagong gadget. Kasi yung cellphone niya po, nahihirapan daw talaga siya. So, pag-pray natin, nabigyan siya ng Panginoon. And also, kay Ate Milet, dyan po yan sa East Bagong Barrio. Good morning sa mga kapatid natin from East Bagong Barrio. Hello, Ate Milet. Naku, napakasarap nung binigay mo sa amin. Thank you, And kasama rin natin si Rosalie Elman, yung mother po ni Brother Ryan. Naku, ma'am. Good morning, good morning. Napakasaya namin na nakita po namin na naka-join kayo this morning, nakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Ate Rosalie, maraming salamat po. So, mamaya, meron tayong prayer meeting, 7:00 ng gabi. Huwag ninyong makalimutan. Tayo po'y magkita-kita sa gawain ng Diyos. At isama natin sa prayer. Si Mami, yung patuloy na kalakasan ng kanyang katawan, si Pastor Jun Bertos,
Si Nanay Bilen, si Nanay Rosita, Nanay Nelly, si Nanay Denden. Pag-pray natin yung kalakasan ng katawan para sa kanila. And also to Tatay Tomas Beltran. Ano po? At maging kay Nanay Seni Beltran. Yung mag-asawa po, yung mother, yung parents, sila Sister Princess at nila Brother Manny Beltran. Pag-pray natin na sana talagang sila po laging palakasin ng Panginoon. Lalo na ho si Tatay Tomas. Sana talaga hipuin ng Panginoon yung kanyang kalagayan, yung kanyang karamdaman. And also, sama sa prayer si Brother Sam and Brother Aaron na patuloy silang pagalingin at palakasin ng Panginoon. Ano po? And syempre, gusto rin natin iparting sa mga kapatiran natin. Tayo po nakikiramay. Ano po, sa kila Sister Jen. Ano po, sapagkat yung pinagpe-pray natin na si Dennis Alag, kinuha na ng Panginoon. Kaya ang GLBC family at ang Victoriano family ay nakikiramay sa pamilya ni Sister Jen sa pagkawala ng kanyang kuya, si Dennis Alag. Mga kapatid, ipag-pray natin yung comfort, provision ng Panginoon para sa kanilang family. Ano po? So kaya sama natin sa prayer yung katatagan ng loob, lalo na Sister Jen. Yung kalakasan din ng katawan sa kanilang magkakapatid. Ano po? So again, condolence, Sister Jen. Sana talagang patuloy kayong patatagin ng Panginoon. At huwag din ho niyo makalimutan, sama ho natin sa prayer si Nanay Adoracion Leona, yung mother ni Brother Ronnie at si Tatay Jose Gonzales, yung father naman ni Ate G, na sana talagang palakasin po sila ng Panginoon. Again, mga kapatid, sa lahat ng nag-join ngayon pong umaga, marami pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.